nagpaalala sa akin na tatlong buwan na ang nakalipas mula nung aking SONA na ating sinimulaan ang pag-imbestiga tungkol sa mga anomalous na flood control project. Kaya't ito ay ang aking report sa taong bayan kung ano na ang mga pangyayari mula nung SONA ko at kung ano na ang ginagawa. Dahil siyempre, marami dito sa ating ginagawa ay hindi na isa sa publiko. At kaya't nagtatanong ang tao, ano na ba nangyari mula nung SONA? Kaya't isa-isay natin at I will just go through the main points and we will provide you with a briefer with a more detailed explanation after the press conference. No? Meron naman tayong prepare na mas detalyado dito sa aking sasabihin ngayon. So, mula nung matapos ng 2 linggo, mula ng SONA, binuksan na natin yung sumbong sa Pangulo website para makareport ang taong bayan na diretso sa akin. At mula noon, nakatanggap na yung sumbong sa Pangulo website ng more than 20,000 na report na ibinigay. Kaya't marami po sa ating mga naimbestigahan na ay hindi po namin malalaman kung hindi nyo sinumbong sa amin. Napakahalaga ng impormasyon na ibinibigay ng taong bayan sa ating pamahalaan na madaming impormasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. Kaya't ipagpatuloy po ninyo yung inyong pag-report sa amin kapag meron kayong nakita na dapat tignan, dapat imbestigahan, dapat pag-aralan. Noong Agosto ay personal kong na-inspeksyon ang mga iba't ibang flood control project. Napunta ako sa Iloilo, nakapunta ako sa Kalumpit at saka sa Baliwag. At doon maliwanag ay na isang mga halimbawa ng mga flood control project na hindi tinapos o ghost project talaga, hindi man naumpisahan at naging basehan ng ating pagtuloy-tuloy na pag-imbestiga. Noong September 2, nakumpiska ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicle ni Diskaya. At dahil sa irregularity sa importation at sa documentation, itong mga luxury vehicle na ito ay i-auction na. Ang pagkaintindi ko, merong 7 na i-auction next week at saka susunod na yung iba sa susunod na ibang linggo. Sa office naman ng Ombudsman, ano yung ating ginawa para pananagutin itong mga may gumagawa ng kalokohan? Sa office ng Ombudsman, nakapag-refer na ng reklamo ang DPWH. Galing sa DPWH ito noong September 8 dahil sa mga irregularidad sa 5 proyekto base sa Special Audit Report at Fraud Audit Report ng COA. Mula sa ahensya ng DPWH First District Engineering Office, ang mga sangkot dito sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Paul Jason Duya. Ang mga kinatawan naman sa mga kontratistang kasabwat nila ay sa St. Timothy Construction, Wawaw Builders, at saka Sims Construction Trading. Lahat yung mga pangalan na yan, matagal na nating naririnig. At ngayon ay sila ay napatunayan, nakasabwat dito sa mga ginagawa, sa mga flood control project na hindi tama ang pagka-bid, hindi tama ang pagkakontrata, hindi tama ang pagka-implementasyon, hindi tama ang pagbayad. Isang buwan matapos na malunsad yung website, binuo natin ang Independent Commission for Infrastructure. Dahil nalaman natin matindi ang sistema ng korupsyon, hindi lang sa flood control project, kundi pati rin sa ibang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno, kaya ginawa po natin yung ICI,
Yung ICI na yan ay para imbestigahan lahat ng infrastructure projects na na kailangan tignan dahil may question kung tama ba ang pagkagawa. At papagpatuloy ng ICI yung kanilang na tuloy-tuloy naman ang trabaho ng ICI. Kung maalala ninyo, ICI is investigative. So tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon. Kung ano yung finding nila sa investigasyon nila, ipinapasa nila sa DOJ at saka sa Ombudsman. Sa parehong araw, nagsampa ng kaso ang DPWH sa Ombudsman laban sa 20 opisyal ng DPWH ng Bulacan 1st District Engineering Office at 5 pribadong individual dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code at Government Procurement Reform Act. Kasama dyan si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at ang mag-asawang Diskaya. Mula naman noong September 15 hanggang November 5, ang Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC, ay nakakuha ng 7 freeze order mula sa Court of Appeals. Saklaw ng freeze order na ito ang kabuuang halaga ng 6.3 billion pesos. Nagsimula na ang Solgen na magbuo ng forfeiture case para itong 6.3 billion pesos ay mababawi ng pamahalaan at itong perang ninakaw ay maibabalik sa taong bayan. Saklaw ng freeze order ito, 6.3 billion. At noong September 18, nakapag-refer tayo muli sa Office of the Ombudsman ng ikalawang batch ng mga kasong kriminal ukol sa 2 maanomaliang proyekto. Ito ang kinakasangkutan ng 6 na opisyal ng DPWH at 2 pribadong kontratista. Andito yata, these are the cases. No? Mula naman noong September 29 hanggang November 6, nagsumiti na ang ICI sa Office of the Ombudsman ng criminal at administrative cases laban sa 37 individual na konektado sa mga maanomaliang FCPs. Kabilang dito mga kasong graft and corruption, malversation, falsification, plunder, paglabag sa Code of Conduct for Public Officers. Samantala, nag-submit din ang DPWH sa Philippine Competition Commission ang 12 kaso ng bid manipulation at bid rigging noong October 3. Kinasasangkutan ng 6 na pribadong kumpanya. Dito pa lang sa mga kasong ito, makakabawi tayo ng 3 hanggang 5 bilyong piso ang penalty na pag sinama-sama natin lahat ng penalty ng lahat ng kaso ng mga bid rigging so far, baka meron pang idadagdag diyan sa kasalukuyan pa lang yan, ay makakabawi tayo ng 3 to 5 billion pesos in terms of fines. Nito namang October 23, nagsampa ng kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang DPWH laban sa 21 opisyal ng DPWH La Union 2nd District Engineering Office at Davao Occidental District Engineering Office at 4 na pribadong individual. Moises Tabukol ng Silver Wolves Construction Corporation, Alvin Diego ng Silver Wolves Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, Cesara Rowena Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation. Ang sabi ni Ombudsman Remulla ay meron ding person of interest in the person of Congressman Eric Yap na dating Committee on Appropriations Chairman mula 2019 hanggang 2022. Nito namang November, sinampahan ng DPWH ang 6 na kumpanyang ito na 3 kaso ng bid manipulation at bid rigging. Mula naman November 6 din, nagsampa naman ang Bureau of Internal Revenue, ang BIR natin, ng 10 kaso sa DOJ laban sa mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor. Umaabot sa 8
1.86 billion pesos ang kanilang tax liabilities. Ito ang mga tax ang buwis na hindi nila binayaran at nakita ng BIR upon investigation. At ngayon, nakasuhan ngayon sila upang mabawi ang kanilang utang sa gobyerno dahil sa buwis na hindi nila ibinayad. At siyempre, may mga multa yan dahil sila hindi nagbayad. Ito ay tax liabilities na sangkot sa mga kasong tax evasion at failure to file accurate information. Tinutukan din ng administrasyon ang mga reforma para sa mga ahensya upang matiyak na magagampanan nila ang kanilang mga tungkulin at maiiwasan ang mga anomalya at irregularidad sa mga proyekto. Sa Public Works, sa DPWH, nagpatupad ng blacklisting mula sa mga kontrata ng gobyerno sa lahat ng kontratistang sangkot sa ghost or substandard na mga proyekto. Noong October 23, formal na nakipagtulungan ang ahensya sa AMLAC upang mabantayan at maibalik ang pondo ng bayan na nawala dahil sa korupsyon. Naglabas ito ng special issuance of the construction materials price data noong October 23. Layo nitong pababain ang mga presyo ng mga materyales para sa construction ng mga proyekto ng pamahalaan. Aabot sa 50% ang maibabawas sa presyo upang maiwasan ang overpricing. Dahil talagang titignan natin, market price na ang hindi pwedeng ibahin o baguhin o masyadong malayo sa market price ang mga materyales na ginagamit dito sa mga flood control project at sa mga lahat ng infrastructure project. Ang ginawa naman ng DTI matapos na kanselihan ang mga lisensya ng 9 na kontratistang konektado kay Sara Diskaya, ipinatupad ang mas mahigpit na mga regulasyon sa kontraktor. Unang-una, napakasimple at nakakapagtaka na ito ay pinabayaan at it was a very strange development na ito ay that was allowed na ipinagbawal na ngayon natin, which is actually bawal naman talaga, pero hindi masyadong hindi ini-enforce. Pero pinagbawal natin na matibay na mga may-ari ng construction company ay maging membro ng pick-up board. Dahil maliwanag ng maliwanag, pagka ikaw ay may construction company, tapos ikaw nagbibigay ng accreditation, lisensya sa mga contractor, ay napakaliwanag ng conflict of interest. Kaya hindi na natin papayagan yan ulit. Upang masiguro may susulong ang katapatan, integridad at pananagutan sa pamahalaan, nagsasagawa tayo ng mga reforma sa iba't ibang sektor ng ating bansa. Bumubuo tayo ng transparency portal upang makapagbigay sa publiko ng mas malawak na access sa impormasyon tungkol sa mga proyekto, kabilang ang mga detalye hinggil sa mga kontratista. Nagpapatupad ng tanggapan, lokasyon at status ng proyekto. Ibig sabihin, babantayan natin ng husto every step of the way. Bawat hakbang sa prosesong ito ay babantayan natin na mabuti para pag may nakita tayong hindi tama nagawa o against the rules and regulations ay makikita natin kaagad at hindi na natin pababayaan na makikita lang after 2-3 years, kagaya na nangyayari ngayon. Magpapatupad din tayo ng mga systematic na reforma sa 3 pangunahing larangan upang maipabuti ang transparency, ang security ng ating datos, ang pakikilahok ng mga mamamayan sa pagsusubaybay ng ating mga proyekto. Mga reforma sa design process upang mas mapabuti ang papaplano, maiwasan ang mga risk
at masiguro na data-driven ang mga batayan at pagdidisenyo. Mga reforma sa bidding at sa procurement upang mapalakas ang kompetisyon, katapatan, integridad at maiwasan ang mga possible risk factor sa buong proseso ng procurement. Mga reforma sa proseso ng pagbabayad upang matiyak naman na ang pondo na nilalabas natin para sa mga proyekto ay talagang tapos na. Dahil marami tayong nakita, completed, bayad na, hindi mo naman mahanap yung project, ghost project. O kung may makita kang man project, hindi kumpleto, substandard, kaya patitibayin natin ang proseso para tiyakin natin na lahat ng kontrata ay ma-implement na mabuti. Mga reforma rin sa proseso ng pagbabayad para tiyakin natin. Yun ang ating mga gagawin. Meron tayong nakita na bagong smart technology na ginagamit na ang AI. Ito ay titignan lang. Ang tinitignan niya, yung AI, tinitignan niya yung proseso ng kontrata. At pagka merong hindi tama ang takbo ng proseso ng kontrata, ay magfa-flag yan. Kailangan magfa-flag. Tignan niyo ulit ito. Dahil mukhang may problema, hindi tama ang ginawa. At may question kung talaga bang merong project na ganyan. May nagque-question kung merong maganda ba ang pag-implement ng proyekto. Kaya't gagamitin natin lahat ng paraan na nasa atin, pati nga hanggang AI, lahat ng smart technology na ating nakikita na lumalabas, ay gagamitin natin lahat yan para inspection. Una, meron tayong smart technology para tignan kung ano ba talaga ang standard, kung maganda ang pagkaayos. Ito, tinitignan yung kung talagang linalagyan ng rebar, kung makapal talaga yung konkreto, yung semento sa tamang specification. Yung isa pa naman, yung isang smart technology na gagamitin natin, yung aking nabanggit, titingin sa proseso ng kontrata para pag may nakitang hindi tama, ay makikita natin kaagad. Maglilista yun, makikita natin, babalikan natin at imbestigahan natin bakit ganyan ang nangyari. Alam nyo, lahat naman tayo ay nais natin na makamtan ng kaagad ang hustisya. Ngunit kung may aral tayong natutunan sa nakaraan, ito ay ang mas mabuti na maging mabusisi tayo at tumagal ng kaunti kaysa magmadali at magkamali. Alam mo nyo, kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalanghiyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Dahil nagkamali tayo sa pagbuo ng ebidensya, dahil hindi maganda ang ating pagpresenta ng kaso, o nakalimutan natin pumirma sa isang dokumento, yung mga maliliit na bagay na ganyan, nalalaglag ang kaso dahil dyan. Kayo, mga reporter, alam na nyo, nangyayari talaga yan. Kaya tinitiyak namin na pagka kami ay sumampa ng kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso at kung sino man ang mga guilty ay sila naman talaga ay mananagot at kung kailangan at kung huhusgahan sila ng korte ay makukulong sila. Sa bawat segundo na ating ibinibigay sa investigasyon, tinitiyak natin na ang bawat kasong isasampalaban sa mga abusado ay may sapat na ebidensya at hindi hahantong sa pagbabasura ng kaso. Yun ang pinakamasamang resulta. Yung alam natin na guilty, ngunit nagkamali tayo sa pagbuo ng kaso, nagkamali ang DOJ o nakalimutan, ay mawawala, masisira yung kaso natin, hindi natin mapapasagot yung taong yun o yung kumpanyang yun. Pananagutin natin lahat ng may kasalanan. Ibabalik natin. So tatlo talaga ang ating ginawa rito. Unang-una, sinampahan na natin ng kaso yung mga may ebidensya tayo na meron silang kinalaman dito sa mga korupsyon na ito.
Pangalawa ay tinitiyak natin na ang kanilang ninakaw na pondo ay maibabalik sa pamahalaan upang magamit sa tama ang mga perang yan. At naglagay tayo ng mga reforma para itong mga pangyayaring ito ay hindi na mauulit. Kaya yan yung tatlong talagang tinututukan natin na bagay. At ito, yung aking mga nabanggit ngayon, ay yan, ang magiging resulta dito sa ating pag-focus, pagbigay ng pansin dito sa tatlo. Unang-una, mapapanagot ang mga kasama rito, mga kasabwat dito sa korupsyon. Pangalawa, maibabawi ng gobyerno ang pera na ninakaw nila. Pangatlo, na gumawa tayo ng reforma para lahat na itong klaseng korupsyon na ganito ay hindi na mauulit. Kaya't yung mga taong yan na kasabwat dyan, ito, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Okay, that's it. I think I have, it's already time. Thank you very much. Maraming salamat, Mr. President. Ladies and gentlemen, the President is running a tight schedule today, as you know. So we'll just take... I'll take two questions. We'll take two questions from the floor. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President, magandang umaga po. Father. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Mr. President, at nabanggit nyo rin po kanina yung kinakailangan mabawi natin kung ano man yung halaga na nanakaw nila sa taong bayan. Meron po tayong timeline. Wala tayong buo na kasi marami pa kaming nakikita. Marami pa kaming nakikitang iba. So yung mga nabanggit ko na halaga, yun pa lang ang ating nakikita. Pero ako, nakakatiyak ako, marami pa tayong mababawi dito. So patuloy namin gagawin yan. Thank you, Mr. President. The next question from Kat. Good morning, Mr. President. Sir, you mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zaldico's passport not yet canceled? And what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? I think that's best directed at the lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. I'm not a lawyer, so I'm not the best person to explain it. But that's the procedure. You have to give grounds for the cancellation of the passport. And those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending? An option for him to become a state witness. That option is always there, except for them who are the most guilty. Do you think he is? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged. Let the courts do their work. Let the judges do their work. Yun ang sa kanila. Mr. President, one more question, please. While we navigate this corruption scandal, the economy is taking a hit. Yep. The peso hit an all-time low yesterday.
third quarter GDP is at 4%. The stock market is at pandemic levels. What is the plan to recover investor confidence? At ano ho ang plano para sa economic recovery? Well, but the reason that we had that is that there really was a downturn in economic activity. You have to remember that it's not only because of these problems. Yung bagyo, yung nawala na working days na sa ekonomiya natin because of climate change. And you have to also remember the global situation. We are not the only ones suffering the shocks that come from the new trade structure that has been imposed on the rest of the world. And so we are all adjusting to that. Kaya yung mga growth rate na lahat ng grupo all around the world is falling. But marami tayong measures na ginawa because the public spending now will be increased, and to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan. So mababawi natin yung nawala sa third quarter. Sir, one more point on your presentation. Very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are. Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. No, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many, many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo dahil marami kaming nakukuhang impormasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito.